Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Ning, Bira ng bira eh. napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Pati ba naman kung nakapag-asawa siya ng APAM, nakapag-asawa siya ng Amerikano o anong foreigner, kailangan pa bang pakialaman yun, Erwin? Kunting delikadesa naman, tol. Huwag naman yung nakapag-asawa ng APAM, ganyan. Huwag natin pakialaman yung personal na bagay. Pakialaman natin yung panloloko sa kapwa. Oh. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home? Erwin, tinuruan ka ba ni Palaka tsaka ni Tamba na why don't you come home? Hindi naman taga dyan yun eh. Saan ba yung bahay nun, Erwin? Ang bahay nun, doon sa Amerika, hindi siya taga rito. Ikaw naman, taga rito ka, pinipilit mo maging Amerikano. Hindi siya Pilipino. O hindi na siya Pilipino, ano na siya, Amerikano na. O hindi siya fake document. O ikaw, gusto mong maging Amerikano. O bawal yun. Hindi ka Amerikano. Tsaka hindi ka na pwede pumunta ng Amerika, baka mahuli ka doon. Oo, kasi namiki ka, fraudulent, gano'n. Oo, tuloy. Help this country. Tama. Kung talagang may malasakit. O ito, Madam Marlica, alamin mo nga kung sino yung sinasabi na itong Erwin Tulfo na to, na taga-Amerika daw, nakapag-asawa ng APAM, na merong polboronic, tsaka merong tinatawag na puting ahas. Natatakot ka ba, Erwin, sa puting ahas ni Madam Marlica? Bakit binabanggit mo yung puting ahas? Ito po, pagka natin. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang apam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Mga kareaksyon, iyak na po itong si Erwin Tulfo. Ito po yung part 2 kasi akala ko tapos na pumasok na naman, meron na naman palang part 2. Oy, Madam Marlica, nakapag-asawa daw ng APAM, why don't you come home? Taga dito ka ba, Madam Marlica? Taga Pilipinas ka pa? Pilipina ka, alam ko, Pilipina ka. Pero alam ko rin na American citizen ka na, ha? O, hindi ba? O, alam ko na American citizen ka na. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, why don't you come home? Saan ba yung home mo? Oy, Erwin, nasa bahay niya, huwag mong pauwiin dito. Pagdating dito, hindi niya home to. Kawawa naman tong si Erwin, Hindi siya naawa sa sarili niya. Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa APAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh.
Erwin, ano ka rin ba, religious leader ka, yung pinapabenta yung mga kayamanan tapos pinamimigay sa mga mahirap, ganoon. Ikaw ba, Erwin, ibinenta mo na ba lahat ng kayamanan mo? Lahat? Tapos ipinamigay mo sa mga mahirap? Bakit inuutusan mo itong sinasabi mo na kapag-asawa? Madam Marlica, kilala mo ba yung sinasabi nito? Pag sabi nyo sa babaeng sinasabi nito, Madam Marlica, benta raw lahat ng kayamanan, tapos umuwi siya dito, pumigay sa mga mahirap. Tanungin na nga natin itong si Erwin. Ikaw ba, Erwin, binenta mo na lahat ng kayamanan mo? O yung nilabas mo, 10,000 lang yun, nakatali pa sa rubber band eh. Ano yung sabi mo, yung secretary, pantali mo ko ng 10,000 sa rubber band, lalagay ko sa bulsa ko. Merong live. Sabihin ko, lahat ng mga, yung ibang kinikita ko sa mga sponsor, pinamimigay ko. Sir Erwin, ikaw ba ay okay pa rin, okay? Ito mo Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng kung ano-ano. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na pagkapangulo. Alam niyo po kung ganito klaseng mga politiko ang nasa gobyerno natin, mawawalan po tayo ng freedom of speech. Kapag binirada mo sila, bibiradahin ka nila kahit na normal na tao ka lang at isang simpleng mamamayan na ang tawag doon yung nagbibigay ng honest opinion. Nasasaktan si Erwin Tulfo pag sinasabi po natin yung pulboronic video. Nasasaktan siya, nasasaktan yung mga puting ahas daw nung vlogger sa Amerika. Sino ba yun, Madam Marlica? Sino ba yung may puting ahas? Na lang kaya. You run as president po of the republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or connect. Gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman. Kayo ho mag-speaker. Oy, Erwin, anong pinagkangawa mo dyan? Hindi ka naawa sa sarili mo? Madam Marlica, pauwiin mo daw yung babae dyan sa Amerika na may puting ahas. Tapos maging speaker siya dito. Natatakot daw yung yung Amerikano. Natatakot. Ganon. Tatawagan ko si Madam Marlica. Sandali lang, Erwin, Hello. Madam Marlica, jutang Ginemes naman itong si Erwin. Jutang Ginemes siya. Mantakin mo, Madam Marlica. Pauwiin daw natin yung nakapag-asawa ng APAM. Tapos ipabenta natin lahat ng kayamanan niya. Tapos ipamigay dito sa Pilipinas. Jutang Ginemes talaga itong si Jerwin Enrich Sylvester. Hindi ka nag-fake ng identity. Lumabang ka ng patas para makapag-stay sa Amerika. Dapat ganyan ang ginawa ni Jutang Ginemes na Erwin. Okay. Pagdating ng araw, sila naman yung lilipad palabas ng Amerika. Dahil takot na sila mag-stay ng Pilipinas. Ganoon. Pag nakaupo na si Madam Inday Sara, maraming lilipad palabas. Dahil takot na sila, katulad di Mabilog. Ganoon. Kasi ikaw talaga, Madam Marlica pupunta din ako ng Amerika. Magkikita tayo dyan. Mag-iinuman tayo. Sama natin si attorney, yung kaibigan mong attorney, yung magaling. Yung si attorney, yung matapang. Yung kainuman mo, mag-iinuman tayo dyan. Jutang Ginemes tong si Erwin Enrich Sylvester. Okay. Hindi po totoong tinawagan ko si Madam Marlica. Wala akong number niya. Joke lang yun, joke. Anyway, mga kareaksyon. Itong si Jerwin, si Jutang Ginemes na Erwin Tulfo. Tinitira po niya yung mga vloggers. Parang si Barbers. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho. Imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea
na ito ang dapat gawin. Uy, sino yun? Sino yung taga Davao na may kasong estapa? Sino yun? Attorney Glenn Champaki, alamin mo ngayon, kaso, executory ba yun? Ano ba siya, convicted, Jerwin? Jerwin Genemes, convicted siya. Ikaw, convicted ka? Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Tinawag niyo tayo mga kolokoy. Magaling talaga magmata ng kapwa. Mata pobre itong inayupak na to eh. Huwag mo naman kaming tawagin kolokoy. Ano daw sila? Vlogger din silang magkakapatid. Ang pagkakaiba namin sa inyo, Jerwin Julpo, Jutang Genemes ka, ang pagkakaiba natin hindi kami naghahanap ng mga mahirap para i-content. At hindi kami naghahanap yung mga may problemang mag-asawa na nakakaawa na para i-content. At hindi rin kami naggagaling-galingan sa mga may kaso-kaso dahil nabubugbog ang mga yan katulad ni yung kuya mo, binugbog sa radyo ni Raymart Santiago. Wala nga, Erwin tatawagan ko si Raymart tsaka si Richard Gomez, magkaibigan yun. Magkaibigan ba yun? Basta't magkakilala yun. Hindi ko naman sinabing pabubugbog kita basta't yun na yun. Sasabihin ko kay Richard Gomez, Richard, Jutang Genemes tong si Jerwin Julpo. Banatan mo ng magagandang salita katulad ng pagbanat mo sa kanya nung isang araw. Nagmukha siyang tanga. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. Siguro, chismis din ang ginagawa ninyo. Alam niya. Gusto raw ng mga tao yung chismis, tumataas yung viewership. Alam nila sila yung pasimuno sa mga vlogger Sila yung mga fake news ba kayo, Jerwin? At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin ng malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung... Daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Porbida. Tingnan mo yung follower niya sa Facebook. Ba't alam mo, Jerwin Julpo? Jutang Genemes naman, kanya-kanyang gimmick yan, kanya-kanyang kitahan. Kung siya, tinitirada niya kayo, kumikita siya, ngayon, anong ginagawa mo? Tinitirada mo siya para sa views. Gusto mong manood sa'yo yung mga viewers niya. Kaya tinitirada mo, kawawa ka naman. Wala nang nanonood sa'yo, kailangan mong pakialaman yung babae doon sa Amerika, yung Jutang Genemes na may puting ahas na tinitira ka. Nasa Amerika na nga siya. Iyak ka na Tapos gusto mo pa siya pauwi ng Pilipinas. Ano mangyayari sa'yo pag nasa Pilipinas na yun? Kalma, Jerwin, kalma. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. Sino ba yung nakalaya sa kulungan na TV personalities? Parehata hindi ako na-inform doon. Paki-comment nga po sa comment section yung taga Davao daw na TV personality na nakalaya at kumikita dahil sa fake news. Yung sinasabi mo, Erwin, hindi fake news. Yung sinasabi mo wala kang kaso sa Pilipinas, may kaso ka. Wala kang kaso sa Amerika, may kaso ka. Kahit saan ka pumunta, Jerwin, may kaso ka. Ako, may kaso. Anong kaso ko? Ang kaso ko, yung kasong pinag-uusapan. Yung kaso mo. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala pumapuntahan. Sino ba yung attorney na yun?
Pag itanong nga, Attorney Libayan, kilala mo ba yung attorney na yon? Yung tumitira sa kuya niya, tapos tinitira, tapos inuutusan ka niya ngayon na magkaroon ka ng libreng attorney. Yung pro bono daw. Oy, Jerwin Julpo, alam mo bang nag-aral yan? Alam mo bang desisyon niya kung magbigay siya ng free counsel o hindi? Dahil gumastos, naghirap yan. Ha? Ganon. Ikaw, anong natapos mo? Tapos ka ba ng attorney? O kung tapos ka ng attorney, magserbisyo ka libre. Ikaw ba libre yung ginagawa mo? Wala kang bayad dyan sa ginagawa mo? Wala kang bayad? Sa pagngawa mo dyan, wala kang bayad? Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Pati po yung PAO. Alam mo, ang GNMS ka, Erwin Tulfo, ha? Alam mo, pag narinig ka ng PAO niyan, minamaliit mo sila. PAO, marami daw mga kaso, hindi nyo kaya. PAO, pinakikialaman kayo ni Jerwin Julpo. Mahinang klase daw yung PAO. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, Nakakatulong sila. Nakakatulong sila. Pagdi-disseminate ng information. Yung totoong balita. Yung totoong balita, Jerwin Julpo, yung totoong balita, bakit mo nagda-drop name ka? Yung meron sa Amerika na may puting ahas, na takot umuwi, yung merong convicted na taga Davao, na TV personality, ha? Manong Jason siya, Manong Jason siya. Para yatang may pinariringgan to, Manong Jason siya. Jerwin Julpo, mas magaling sa'yo yun, yung nasa Davao. Yung TV personality, mas maraming naniniwala doon. Wala ka pang bulbul sa ilong. Magaling na yun. Isang haligi yun. Manong Jason siya, tignan mo tong tao na to. Alayang maride. Di ba mga kareaksyon? Itong si Jerwin Genemes Julpo na to, mga kareaksyon. Mantakin ninyo, pati si Manong Jason siya gusto niya. Manong Jason, sino ba yung tinutukoy na ito? Ano nga sa akin, paki-message mo nga ako. Ako po, ang dami mong dinadamay, ha? Magagaling sa'yo, Roy. Maraming naniniwala, yung may puting ahas sa Amerika, mas maraming naniniwala sa kanya kaysa sa'yo. Pag yung may puting ahas sa Amerika, wag mong wag mong i-didir yun. Sasabihin mo, tatakbo siyang presidente. Pag siya ang naging presidente, todas ka, Jerwin. Di ba? Ito. Kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na bakit alam niya po yung mga bayarang bashers? Yung mga bayarang bashers, baka meron siyang alam na troll farm. Tinanong mo ba si Palaka kung may troll farm sila at saka si Tamba? Huwag ka masyadong madulas ang dila mo, baka nasasaktan na si Palaka at saka si Tamba. Baka nape-personal na sila sa ginagawa mo, Jerwin Julpo, Ginemes. galing po sa pagtitiente. Yan. Nagaling po na dati po undocumented alien na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, Jerwin, Genemes, yung sambayanan na sinasabi mo, alam na nila na kapag decide yung sambayanan, no to Tulfo. Di ba? Comment po kayo sa comment section. Kung totoo yung sinasabi ko, no to Tulfo. Sulat nyo lang, no to Tulfo. Hashtag, Erwin Tulfo, no to Tulfo. kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it.
Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Oy, Ben, pati ikaw dinadamay nito sa kalokohan niya. Pati ikaw ayaw niyang ipaboto. Oh, do not vote for my brother, ganon. Huwag mo nang idama yung kapatid mo. Huwag mo nang idama yung kuya mo. Hindi siya kasama sa kalokohan mo. Ben, yung kapatid mo, ayaw kong ipaboto, tingnan mo. Imbes na hindi ka kasama dito, dinadamay ka niya. Iboto nyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, Si Congressman Marcoleta yata tinitira nito eh. Ulitin natin susumbong kita kay Congressman Marcoleta. Susumbong kita kay Congressman Marcoleta. kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Senator Congressman Rodante Marcoleta, hindi ko sinasabing ikaw ang pinapatamaan nito ha. Sinasabi niya yung matandang magaling. O ikaw lang yun eh. Isa lang ang matandang magaling na gustong pumunta ng Senado eh. Si Senator Congressman Rodante Marcoleta yun eh. Para yatang tinitira ka nito ah. Senator Congressman Rodante Marcoleta, kausapin mo nga to kung ikaw ang tinitira niya. Ako po, oh. Oh, nakakatulong ba? Huwag Ewan na ko. ho tayo maglokohan. Eh, niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Oh, niloloko daw ang taong bayan ng matandang ano. Oh. Ito ha, Jerwin Julpo ha, mag-ingat ka. Sinasabi mo yung matandang magaling sa Kongreso na ngayon pupunta ng Senado. Hindi manloloko yun. Eh, hindi ko alam kung si Senator Congressman Rodante Marcoleta ang tinutukoy mo ha. Pero palagay ko, naano ka sa kanya, naiimbyer na ka. Oh, tigo, pakinggan po natin ha, pakinggan natin. Erwin, ayaw namin. So be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oh, nakakatulong ba? Huwag Ewan na ko. ho tayo maglokohan. Eh, niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Po, tragis. Pardon my French, bye. Okay lang yan. Pero, Putaragis ka rin. Huwag ka magpuputaragis dyan ha. Putaragis ka rin, Jerwin Julpo. Bago na kong pangalan na naman si Jerwin Julpo. Putaragis. Bantagin mo yan, Jerwin Julpo ha. Sino ba yung tinutukoy mo? Si Senator Congressman Rodante Marcoleta ba yan? Tanong lang. Oh, kung si Senator Congressman Rodante Marcoleta yan, Jerwin Julpo, di siya kaligtingan, wala ka doon. Hindi nakakatulong yun. Hindi naman kailangan yung mamigay mga kongresista. Matalino yun, lawyer yun. Ikaw ano? Sumagot ka. Ano ka? Ikaw ang fraudulent. Ikaw ang namemeke. Ikaw ang sumisira sa pangalan ng mga Pilipino doon. Kaya tingin lahat ng mga Amerikano ngayon, what's your name? Albert. Investigate. Baka hindi Albert ang pangalan nito. Baka pinalitan, baka ipinanganak to sa Hawaii. Okay, lahat po ng mga Pilipino doon, pag ganyan ang ginawa, katulad yung, dahil napatunayan na magaling palang mameke yung mga Pilipino, eh baka lahat po ng Pilipino doon papaimbestiga, ano? Eh di ang daming problema ng mga Pilipino doon dahil lamang sa isang Eric Sylvester. Hindi mo ba naisip yung implication niyan, Jerwin Julpo? Ha? Putaragis ka, hindi mo naisip yan? Ha?
Putaragis ka, Erwin, ha? Huwag kang magpuputaragis dyan, ha? Huwag mong puputaragis yung mga Pilipino, ha? Ikaw ang putaragis. Di ba? Yun ho, Bira. nakakasama ng loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Wala ka talagang utak, Jutang Jenemes ka, Jerwin Julpo. Wala kang utak. Alam mo bang trabaho ng kongresista ay gumawa ng batas? Okay, naintindihan mo? Oo. Kung gano'n, Jerwin Julpo, hindi mo alam. Nandiyan ka sa kongreso, tingin mo sa mga kongresista, DSWD worker. Or workers, plural. Jutang Jenemes, ang putaragis ka, Jerwin Julpo, ha? Putaragis ka? Mantakin mo yan, pinaparinggan mo yata si Senator Congressman Rodante Marcoleta. O sinong pinaparinggan mo na matandang magaling na kongresista na banat ng banat ngayon gusto niyang nagpapabango ka pa kay Tamba. Kasi si Senator Congressman Rodante Marcoleta, tinanggalan siya ng mga tinatawag na mga committee. Membership. Okay? Putaragis ka, Jerwin, ha? Ito magmamagaling-magaling dyan, ha? Baka ilalampaso ka lang ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Okay, kung hindi si Senador Congressman Rodante Marcoleta ang tinutukoy mo, sino? Putaragis ka. Hindi lang ko napapublicize, pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga? Corrupt naman ang binabanatan namin, Sino gusto mo banatan namin? Si Senator Congressman Rodante Marcoleta, corrupt ba yun? Kung corrupt yun, wala na, patay ng Pilipinas. Na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila. Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Bakit ho ako? Parang tinitira nito si Madam Inday Sara Duterte, hindi ko sinasabing si Madam Inday Sara Duterte ang tinitira mo na hindi alam kung saan dinala yung kanilang budget. Huwag kang magpalipad na salita dyan, Jerwin Julpo, ha? Putaragis ka, umayos ka. Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Huwag na ho tayo magboto ng senador, huwag na tayo magboto ng congressman, huwag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Saus. Ang dami. Sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera, May kaso daw kriminal. Kaso yun. Kahit sino pwedeng kasuhan ng kasinungalingan. Yung bang ginagawa ng tuwadcom, yung ginagawa nila, tama ba yan? Jerwin, taragis ka, alam mo ba na marami nang naiinis sa mga pagbubunganga mo, tumigil ka na. Wala na, yung mga ganyang pakulo. Wala na, hindi na umuubra yung ganyang pakulo sa taong bayan. Nagkaroon na sila ng traumatism. Ganoon. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko. Huwag mo nang idamay yung mga anak mo. Jutang Jenemes ka, putaragis ka, Jerwin. Ilang beses kong binabanggit sa'yo, huwag mo nang idamay yung mga anak mo. Wala silang kinalaman. Alam ng mga anak mo. Namiki ka ng pangalan doon. Nagtrabaho ka doon, nampek yung pangalan mo. O habang nagtatrabaho ka doon, niloloko mo yung Amerika. Dahil panluloko yun. Diba? Tapos, yung panluloko, pinakain mo yung mga anak mo, huwag mo na sabihin niya, kawawa naman yung mga bata, walang alam. Pinadamay mo pati mga anak mo Pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Pabayaan na natin, TNT na naman Hindi ka nag-TNT ka, fraudulent ka. Ulit-ulit ka, ganoon, ulit-ulit. Unlimited po ito si Erwin unlimited. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children. Hindi, Jerwin,
Putaragis ka, hindi. Pakakainin ko yung anak ko sa hindi patas. Hindi kahit kailan. Hindi ko pepekin yung pangalan ko, pupunta ako ng ibang bansa para makapagtrabaho doon. Oh. Pwede naman tayo lumaban ng patas, di ba? To give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagrereklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagrereklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Yun, dapat ang saluduan, hindi katulad mo. Kahit kami saludo sa mga yun. Oh, wag mo silang ibola. Wag mo silang bolain sa mga, hindi sila kulangot, wag mo silang bilog-bilugin. Grabe ka, Jerwin, na Jutan Jeremias ka, putaragis ka. Ha? Wag ka magputaragis. Naririnig ng mga bata yan. O, paulan ng kita ng putaragis kayo. Putaragis ka, Jerwin Julpo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Alam mo, Jerwin, yung ginawa mo, didiretsahin kita. Alam mo, kung wala kayong pera, kung hindi kayo may kaya sa buhay, hindi mo kayang mameke ng pangalan. Magkano ang ginastos mo dun sa fake na pangalan na yun? Magkano ang ginastos mo para magkaroon ng passport sa Amerika? Tanong lang yan. Dahil hindi ordinaryong Pilipino makakagawa ng ganun. Parang born identity ganun. Hindi isang tricycle driver o isang simpleng jeepney driver o isang simpleng taong nagtitinda ng taho sa daan na kaya nilang gawin yung ginawa mo, Jerwin. Erwin. Sylvester. Erich. Hindi nila kaya. Ang may kaya lang gumawa noon, Erich, yung may kaya sa buhay. At huwag mo kaming patutsadahin sa sinasabi mo na ganyan, na tinaguyod mo yung pamilya mo, napilitan ka, kapit sa patalim ka sa Pilipinas. Hindi, di ba? Sinasabi nga ng kapatid mo si Rafi, yung tatay niyo raw, Colonel o General. Sundalo ba yung tatay niyo? Ibig sabihin, hindi kayo mahirap. Meron pa kayong mga lumaki ka, meron kang yaya, ganon. Meron kayong katulong sa bahay, di ba? O, nagmamayabang nang yung utol mo, may katulong kayo sa bahay. Isa bang mahirap yung may katulong sa bahay, Erwin? Katulad niyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Walastik ka, Jerwin, yan ba, ganito po ba klaseng senador ang gusto nating umupo sa Senado? Ganito, napakababa ng kanyang pagkatao, sasabihin ko. Kasi dapat isa kang tinatawag na senatorial candidate. Dapat hindi ganito ang klaseng pagsasalita mo. Napakababaw mo, Brad. Napakababaw mo, napaka-shallow mo. In English ko lang. Kung mahirap ka ba? Kung nahihirapan ka, Erwin, Jutan Jenemes ka, kapag nahihirapan ka ba, ibig sabihin, kailangan mo nang maging fraudulent, kailangan mo nang mameke, kailangan mo nang manloko, kailangan mo nang lumabag sa batas? Ha? Magiging dahilan ba ng pagiging mahirap yung paglabag sa batas? Yung lolokohin mo yung sarili mo na pinanganak ka sa Hawaii? Gina-justify mo ba yung mga ganong bagay? Nagiging mabuting ehemplo ka ba? Ang maganda dyan, Kong, lumaban ka talaga ng patas. Yan ang yun. Hindi ko po ikinahihiya, bayan. Sinupalpal po. Sinupalpal siya ng kasama niya. Pakinggan natin, Do not have the chance because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan, Kong, lumaban ka talaga ng patas. Yan ang Hindi ko po ikinahihiya, bayan. Nahiya siya. Hindi niya sinagot yung kasama niya. Ang maganda dyan, Kong, sabi niya, kongkorongkong to siya kongresistang kongkorongkong. Sabi niya, maganda, lumaban ka ng patas. Erwin, inayo pa ka, sumagot ka.
Na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yun kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika. Ano yung ninakaw mo? Yung identity mo. Anong ninakaw mo, Erwin? Yung identity mo. Wala po nagkaso sa akin. Dito wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. Ulitin ko Erwin Wala kang kaso dito. Convicted ka. Convicted ka. Hindi. Pakitanggal po yung convicted sa record in aid of the legislation. Hindi raw siya convicted. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Uy, putaragis ka. Hindi ka ordinary. Extraordinary ka, manloloko. Sino niloko mo? Sarili mo. Sabi mo, Eric Sylvester. Paulit-ulit na lang tayo dito Paulit-ulit kasi yung statement mo. Nandito kami para mag-react, para wala ka ng maloko. Hindi ka namin sinisiraan, Erwin. Sinisiraan mo yung sarili mo. Dapat nag-sorry ka na lang. Sorry po. Sa nagawa ko, paluloko, unang-una pa umingi ako ng tawad sa mga magulang ko. Ganon. Dinala ko yung matris mo na doon sa Hawaii na hindi naman ako pinanganak doon. Niloko ko yung mga Amerikano doon. Sabi ko, pangalan ko Erich. Pero hindi naman Erich, Erwin. Tinawag nila akong Erich. Niloloko ko po yung sarili ko. Niloloko ko yung buong mundo. Na ang pangalan ko Erich Sylvester. Ganon. Tatanggapin pa ng taong bayan yun. Na inamin mo. Na nagkasala ka. Lahat naman tayo nagkakasala. Nobody's perfect. Pero wag mo nang tinatawag doon. Wag mo nang i-deny. Wag mo nang sabihin natin na, ano ba sa Tagalog ang deny? Wag mo nang ikaila. Ganoon. Huwag ka na magsinungaling. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone.